Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain lahat. At sumaiyo rin. Mga pinakamamahal, tayo ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Ang linggong ito ay tinatawag din nating linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. Ngayong linggong ito, hinihiling ng inang simbahan na ipagdasal natin ang bokasyon ng pagpapari, pagiging relihiyoso at relihiyosa upang dumami pa ang mga maglilingkod sa simbahan ng buong buhay. Hilingin natin sa Panginoon ang bawat isa sa atin ay maging mabuting pastol katulad ni Jesus, nagbibigay ng buong buhay alang-alang sa iba. Mga pinakamamahal, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kataasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas.
Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon iyon inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro.
Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ako'y nabutihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala ni langit. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya.
Mga pinakamamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga pinakamamahal, tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon po ay 4th Sunday of Easter. Ang linggo pong ito ay tinatawag na linggo ng mabuting pastol or Good Shepherd Sunday. Ngayong linggong ito rin po ay hinihiling ng simbahan na ipagdasal natin ang biyaya ng bukasyon ng pagpapari, pagrelihiyoso at pagiging relihiyosa upang madagdagan pa ang mga kalalakihan at kababaihan na nagbibigay ng buong sarili para sa simbahan. Ngayon po ay World Day of Prayer for Vocation. Kaya tayo po ay nakikiisa ng pananalangin sa Panginoon na siya'y magpadala pa ng maraming mga manggagawa sa kaniyang ubasan. Mga pinakamamahal, maganda na ating tingnan muna kung anong uri ng pastol si Kristo. At bilang mga disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo rin na tinatawag sa kanya-kanyang pamamaraan upang maging mabuting pastol. Tayo rin ay tumutulad kay Kristo. Atin munang titingnan kung anong uri ng pagiging pastol si Kristo upang ating matularan siya sa kanyang pagiging pastol. Mga pinakamamahal, napakaganda po ng ginamit na larawan ni Kristo ngayon. Siya ay mabuting pastol. Siya ay mabuting pastol. Ating suriin ngayon ang mabuting balita ayon kay San Juan upang makita natin kung papaano siya naging mabuting pastol. Ang sabi dito, tandaan nyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Anong ibig sabihin ng magnanakaw? Ang sabi dito, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Bakit? Babalik tayo sa ating pinagnilayan nung mga mahal na araw, kung saan hinubad ni Jesus ang karangalan ng pagiging Diyos. Naging taong tulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Ang tawag natin dito, ito'y binanggit ko sa inyo nung Holy Week, ang tawag natin dito, kenosis. Kenosis. Anong ibig sabihin ng kenosis? Self-emptying. Self-emptying. Hinubad ng Diyos ang lahat ng karangalan ng pagiging Diyos. Naging tulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yung tinatawag nating kenosis or self-emptying, wala noon ang mga magnanakaw. Sapagkat ang mga magnanakaw, hindi self-emptying, kundi pagpupuno ng sarili.
Ibig sabihin, ang mga magnanakaw ay makasarili. Makasarili. Kaya matindi ang larawang ginamit ni Jesus nang sabihin niyang siya'y mabuting pastol. Mabuti sapagkat nililimot ang sarili. Katulad ng nakita natin nung mga mahal na araw, si Kristo ay hindi magnanakaw na punong-puno ng sarili. Sapagkat ang mabuting pastol, katulad ni Kristo, hindi makasarili. Hindi ang pinupuno ay ang sarili, kundi nagbibigay ng sarili alang-alang sa kapwa at alang-alang sa Panginoong Diyos. We are all called by God, not to ourselves. We are called by God to get out from ourselves for others, for God. For others, for God. Nais ko pong kunin ang larawan ng isang ina. Bagamat nawawalan na po ngayon yung tinatawag nating breastfeeding, sapagkat uso na yung mga iba't ibang gatas. Pero alam po ninyo, napakaganda po ng larawan ng isang inang nagbibigay ng gatas sa kaniyang anak para mabuhay ang anak. Sapagkat ang mabuting pastol, nagbibigay ng gatas, nagbibigay ng buhay, mga pinakamamahal, nagbibigay ng buhay. Yung sinasabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, na mga magnanakaw, hindi nagbibigay ng gatas. Anong ginagawa ng mga magnanakaw? Nang gagatas. Napakaganda po ng larawan ng isang ina. Nagbibigay ng gatas, nagbibigay ng buhay. Mabuting pastol, katulad ni Kristo. Mga pinakamamahal, ito ang larawan ni Kristo, mabuting pastol. Katulad ng sabi ko sa inyo, idudugtong natin ang pagninilay natin sapagkat tayo rin tinatawag na maging mabuting pastol. Sa iba't ibang pamamaraan ng ating pagiging pastol, iba't ibang pamamaraan ng pagiging pastol. Marami sa inyo tinatawag na magpastol ng inyong mga pamilya, magpastol ng inyong mga anak. Maging mabuting pastol kayo. At alam ko, lahat kayo may karanasan ng pagbibigay ng gatas, ama man o ina, pagbibigay ng gatas, pagbibigay ng buhay, karanasan na halos wala nang matira para sa sarili. Karanasan na halos wala nang matira para sa sarili. Napakasarap hong pakinggan yung kwento ng mga magulang na sinasabing, isusubo ko na lamang ay ibibigay ko pa sa aking anak. Mga plano at mga pangarap na isinantabi para
sa kanyang mga mahal sa buhay. Yung nakakaramdam na para siya'y kandilang nauupos sa pagbibigay ng kanyang sarili. Pero ang totoo'y hindi nauubos ang sarili. Bagkus ay nakikita niya ang kabuuan ng kanyang sarili sa pagbibigay ng kanyang sarili. Katulad ng mabuting pastol na si Kristo, marami sa inyo, mga magulang, mga ina, mga ama, mabubuting pastol. May ilan sa inyo, katulad ko bilang isang pari, tinatawag ng Diyos sa paglilingkod sa sambayanan, sa iba't ibang level at iba't ibang pamamaraan. Ako rin, katulad ninyo, tinatawag na maging mabuting pastol. I am not here to enrich myself. I am here to enrich the church. At papaano yumayaman ang simbahan? Hindi sa pamamagitan ng salapi. Yumayaman ang simbahan sa pamamagitan ng kabanalan. Kapag banal ang simbahan, mayaman ang simbahan. Kapag banal ang simbahan, mayaman ang simbahan. Nais ko pong pansinin ninyo yung ikalawang binanggit ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Ang sabi ni Jesus, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Nung panahon ni Jesus, ang mga tupa ay sumusunod dahil sa tinig. Dahil sa tinig, kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Jesus recognizes the voice of the Father because of His intimacy with the Father. Do you recognize the voice of God in you? Do you recognize the voice of God in you? Kapatid, nagsasalita ang Diyos sa iyo ngayon. Pakinggan mo siya. Siya ang ating pastol. Kapag pinakinggan natin siya, hindi tayo magdarahop.
Ang lahat po'y magsisitayo, ating sasariwain ang ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, bilang kawan ng Diyos, lakas loob tayong dumulog sa Diyos na ating butihing Ama. Manalig tayo na pakikinggan niya ang mga idudulog nating kahilingan, ang ating itutugon sa bawat kahilingan. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pintuan ng kaligtasan ay matagpuan nawa ng lahat ng mananampalataya at kaanib ng simbahang katolika, at maging tunay na huwaran nawa bilang mabuting pastol ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari sa kanilang pagtuturo sa sangkatauhan na dinggin ang tinig ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang tinig ng mabuting pastol ay makilala nawa ng mga bansa sa sanlibutan at sama-sama nawang tahakin ng mga mamamayan ang pintuang inilalaan ng Panginoon sa kawang kanyang pinapastulan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang halimbawa ng pagtitiis ni Kristo ay matularan nawa ng mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa at buhayin nawa ng pananampalataya ang kawalan nila ng pag-asa at kasabikan ang Panginoong kaagapay nila sa kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang paghahandog ng buhay na ipinagkaloob ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa ay buong katapatan nawang sampalatayanan ng mga angkan sa ating sambayanan at masumpungan nawa natin ang pintuang pinaghihintayan sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang sa ikalalago ng bokasyon ng pagpapari, pagiging relihiyoso at pagtatalaga ng sarili para sa Diyos, ang mga tahanan nawa sa ating parokya ang maging mabuting punlaan upang dumami
ang mga nagtatalaga ng sarili na makasunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na ang mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga pinakamamahal nating yumao, kasama ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang walang nakakaalaala. Ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit ang kapayapaan sa gitnang silangan at ang kapayapaan sa ating bansa. Amang mapagkalinga, patuloy mo nawang pakinggan ang nilalaman ng aming mga puso at akayin mo nawa kami sa pintuang inilalaan mo sa iyong mga kawan sa pamamagitan ni Jesucristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kristo, nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Linisin mo ang lubusan na nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal.
Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisan ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
pagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulot sa tukso, hati-hatihan mo kami Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diaz, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo'y iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata, hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya, kung kaya't kami nananalig sa inyo. Ipagkaloob po ninyo ang biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, karamdaman ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po'y patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maaari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.